Napansin ko na yung sa pinag-ibang video sa inyo na kung kayo ang tatanungin, ano po bang yung pinili ng yung kahit sa isang anak o mga tao na wala na pagkakas sa kanilang buhay. Kaya po sa ulit dahil hindi po natin alam sa sitwasyon na yung pinili natin. Kung po natin ang mga kayo na sa John chapter 3, sabi po dito ay, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pagkadalo naman po ay gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil pinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi po ni Lord na kung sino man ang maniwala, mampalataya sa akin ay maliligtas. Unay ko muna bakit sinapagpisyo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kung napansin po natin sa unang panahon nun, ang sakripisyo po sila ay mga correct po iba-ibang mga tumago para po mabawa ay maalis sa kanilang makasalanan kaya nila sa templo. Pero siguro po nakita po ng Diyos kung gano'n tayo makasalanan dito sa Diyos. Kaya napag-isipan niya at walang gulang binigyan ng kanyang Diyos na isasapin sa atin. Kung nabalik po natin yung The Passion of Christ, yung mga ginawa sa Diyos na sinuwaan, sinampasapan, sinasisipan sa mundo. Sa tingin po ba natin, isurvey si Lord na dyan yung Diyos sa kanya. Nakunsabi niya sa mga isang nagulong kataan na dapat pagkababahan dito ay talagang isurvey natin sa kanya bilang atin. Kaya dahil tayo mga tao, nabulang tayo sa madilim na daan. Pagkain madilim na daan, masyado na napakakarang sa mundo makasalanan ng lahat. Na hindi ka natin naisip na minsan hindi natin naisip na may isang Diyos na sinakupisyo ng ay sa isang anak. Para lang kita tayo. Amen po. And doon po sa Greek Calvary, hindi na lang po ibibigay ng Diyos yung tunay ng anak kung hindi niya tayo makadaling niya tayo na pinanagagat. Yun po. Nagkukulit po. Good. Take good care of us. Good. Hindi na ako kayo ang sakripisyo kung wala pagpapahal. Para sa mga kasyota. Kung sila pastor at saka po si Pastor Seth. Hindi naman po si Pastor Seth. Kung wala po, kung wala sakripisyo na para lang mabibigyan masakit ng buwan Pastor Seth. Di ba? Kaya sila, kaya
kasi, kung bibigyan ko ng meaning yung break kay Lord, ibig din po, kumbaga, hindi ko po na-explain how great He is, na ibigay niya ang tunay niyang anak para sa atin. Nakailan niyang anak para sa atin. So, sabi niya po ba dito, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, kung eternal life po, sabi na po dito, what does eternal life mean to us Christians? The question po. Ano po ba ang ibig sabihin ng eternal life sa mga Kristiyano? Kung i-define natin, alam natin yung question na yun, para complete happiness, higaga. With your God, with the disciples, nakasama mo sa langit. Pero hindi mo natin mapantay ng kasiyahan kung titignan natin sa eternal life. Kasi kung yung eternal life, kung sa bagay hindi mo naniniwala sa Diyos, tatanungin ko, ano ang ibig sabihin ng eternal life? Eternal life, walang hanggang buhay. Yun po yung ibig sabihin nila, but behind that word, ano po yung ibig sabihin nila? Behind that love, behind that sacrifice. Alam po ba natin yung word na mga ibig sabihin sa love, sa sacrifice to deserve the life? Behind that three words, dito po sa verse na ito. Kung titignan po natin po yung importance ng one, yung pati po yung one and only. Amen? Then, meron po question dito na, is Jesus' sacrifice and love is all worth it like this time, or is it all worth it? Kung po ang sakripisyo ba ng Diyos at ang pagmamahal ko ng Diyos ngayon sa mundo natin ito, ay kahalaga naman o sa pinaniwala na. Kasi kung titignan mo natin, parang kung gumawa na, parang nasasaktan tayo gumawa ng mga kasalanan, masarap ang bawat inaha po, pagkuwantis at tawad po, kakain pa rin. Nagamaan po. Kung masarap ang bawat po, kakain pa rin, di ba? Kasalanan po yun, pero kung natin na may nagkakrotation sa atin. Kung nagpura ka man, isipin mo, okay lang. Kung namusin ka man, isipin mo, okay lang, wala na nakakakit ka. May masin ka sa atin. At natin nagbabagay sa atin. Hindi lang 24 hours pa ata. At sunod-sunod. Kung ang usapan naman ng kung John 3:16 na HCP, napaka-18 verse lang po, pero kumbaga parang limited po yung explanation niya. Dahil po yung one and only son binigay niya para sa ating makakarunong yung basahan sa ating ng Diyos. Para lang ng tao lang sa ating mga kasalanan. At nung kung nakaparo na siya, sa po ang nakiusap sa ating Panginoon na Panginoon, magawa namin sila. Hindi nila alam mga sila ginagawa. Hindi po ba sulit ang Diyos na nagpapatay na lang siya para sa atin. Pinalutahan na siya. At di sabay nakiusap sa ating Panginoon na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Bago po tapos sa aking word, gusto ko sanang sabihin sa iyo na bago po tayo matulog ngayong gabi, isipin po natin ang lahat ng mga nakasalang nagawa. Saka po natin iyak sa Panginoon. At sinabuhagan po yung isip yun, basta na po dahil